Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. It's 2:40 na po ng afternoon dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating mga kapatid at mga kapanalig dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po. At sa ating mga kapatid naman sa iba't ibang dako ng mundo, mga OFWs, our prayers are with you. Ang topic po ngayon natin ay walang iba kasi alam niyo po nagkaroon po ng sampahan ng kaso dito po sa Ombudsman noong nakaraan, 7.5 billion yata, no, na plunder case laban po sa isang senador, Senador Bongo, at ang dati po nating presidente na ngayon ay nakakulong dito po sa The Hague, si former President Rodrigo Roa Duterte. At ang nagsampo po niya naman iba kundi ang ating kagiting-iting na Senador Antonio Trillanes IV. Kung matatandaan niyo po, naging krusada na po talaga ng ating senador na to put behind yung mga haka-haka o yung mga kuro-kuro na walang kinalaman itong mga to doon sa mga naganap na mga kontrobersiya at mga korupsyon nung nakaraang administrasyon. At nung ang isang interview po niya ay nasabi niya na ang utak di mano nitong flood control project scandal ay walang iba kundi itong si Senador Bongo. So nasa kabilang linya po natin walang iba si Senador Antonio Trillanes IV. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ricky at sa ating mga viewers. Okay. Hindi na po ako mag-topic ano po. Actually po, nung ilang buwan na nakakaraan, pinaputok po namin yan kasi narinig po namin yan, yung balitang yan na in fact ko, tatlo yata silang senador pero nabanggit po talaga itong pangalan ni Senador Bongo doon po sa kasi po doon sa artikulo, sir, bigyan ko na kayo ng konting context. Nagtayo po kasi kami ng artikulo 11 at yung artikulo 11 po ay talagang nag-research, no, tungkol nga doon sa flood control projects. At doon sa ibang mga nakausap po namin dito po sa DBWH, lumalabas nga ho na as early as 2016, ito pong pangalan nito na sinasabi niyo si Senador Bongo. At kasapakat nga ho, yung dalawa pang senador. Sa inyo pong pagkakaalam, sir, paano ho naging utak o naging mastermind nito pong maano man yung flood control project itong pong si Senador Bongo? Pag iti-trace back kasi natin, lahat ng mga primary actors na lumabas dito sa hearing regarding the flood control scam, kagaya ni Bernardo, siya yung tinuturo na pinakang utak dun sa DPWH. Tapos dito naman sa mga contractor side, ang sinasabing pinakang malaking contractor na involved dito ay yung mga diskaya. Yung primary actors na yan, pag titignan mo, ang nasa likod niyan, parehas si Bongo. Si Bongo ang nagtalaga kay Bernardo sa DPWH noong 2017 at ganun din si Diskaya naman by her own admission ay lumago yung kanyang negosyo simula 2017. Siya yung pinakamaraming proyekto ng panahon na yon. At ang sabi ni Mayor Vico Soto, base dun sa kanyang pag-imbestiga, kasi nung nakalaban niya ito sa Pasig, na pagtakbo ng mayor, ang nasa likod nitong si Diskaya ay si Bongo. Ngayon, tinignan natin doon sa mga dokumento, nakita natin ay maraming joint venture projects yung CLTG ni Bongo at tatay niya with the companies of Diskaya. Kasi ang may AAA license yung kay Diskaya, itong kay CLTG ay B license lang. Kaya kailangan nilang mag-joint venture para makuha nila yung mga malalaking kontrata. So nakita natin talagang nag-intertwine yung kanilang mga landas. At nung panahon ni Duterte, alam natin na si Bongo ang talagang ano niya, dakilang alalay, sabihin na natin. Siya yung taga-execute ng mga gustong gawin ni Duterte. Tapos dito siya nga ang humaharap diyan sa mga taong 'yan.
And ultimately, um, itong si Ombudsman Remulla, sinabi rin niya na itong mga testigong ito ay pinoproteksyonan si Bongo. So I can imagine he is saying that because meron siyang basis. Kaya yan ultimately ang naging dahilan natin to conclude na si Bongo ang mastermind sa lahat ng ito. O sir, mukhang validated yung inyong information eh. Kasi yun din po yung nakukuha na po namin dun sa Mhm. ilang mga empleyado at mga matataas na opisyalis dito rin ho sa DPWH eh. Na kung saan itong si Bernardo na bata ni dating Pangulong Erap Estrada ay ito rin po yung kinasakap-makanan din ni De La Bongo para nga magtayo ng sindikato dyan ho sa loob ng DPWH. Sa palagay niyo po, dun ho sa kanyang depensa kasi palagi niyang blanket eh, na hindi po daw siya na-involve dyan dahil sa delikadesa. Ano masasabi niyo doon? Alam niyo, ho, hindi ito a matter of kung ano sasabihin niya, sabihin niya. Pag sinabi kasing delikadesa, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Kung wala kang delikadesa, gawin mo, okay lang. No, this is not a case of delikadesa. Batas po ito. Nakalagay sa batas natin, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi ka pwedeng mag-engage sa kahit anumang negosyo doon sa area na nasasakupan mo, sa ehensya na nasasakupan mo. Walang pamilya up to fourth degree of consanguinity and affinity. Ganun kaliwanag ho yan. Kaya kahit na anong sabihin mong hindi mo sila inimpluwensyahan o kung ano man ang dahilan na ilalabas mo, nasa batas po yon. Bawal. Period. So, ito po, first degree of consanguinity, yung tatay niya, second degree naman yung kapatid niya. Kaya ano to, this is a prima facie case na tinatawag. Tapos 200 contracts po ito. Hindi niya pwede talagang sabihin na wala siyang O, kinalaman dito. o nga, 200 Senador, eh, total kasi even contracts. doon sa Frigate, eh, di ba? Natatandaan niyo yung Frigate scandal? Yes. Mhm. Eh, napunta yung pangalan niya doon. Pati I Mhm. heard during the time ng Duterte administration, eh, nakikialam siya even doon sa armed forces, pati sa mga promotion sa PNP. Mhm. So, ganoon na nga po yan. At the same character, itong yung Lloyd Christopher Lau, assistant niya yan dun sa Malacanang no, nung siya ay special assistant to the president. Ito rin yung ano, nag-facilitate do sa frigate scam. Tapos ito rin itong Lloyd Christopher Lau din na ito ang na-involved, ang nag-facilitate dun sa Farmally scam. So, bata yan ni Bongo. Kaya makikita mo, yung galamay niya is uh, all over the place. Mhm. Senador, Yes. ito pong nangyayari ngayon eh, sabi rin ho niya doon sa kanyang response sa inyo, eh, gugulo daw dahil parang nililinis daw ho natin yung issue. In fact, I would like to believe na yung ginawa ko ay itinuwid ko yung yung landas ng investigasyon kasi nalilihis dahil dinadala nila doon sa mga kontrobersiya doon sa present administration. 'Di ba? Saan ba nagsimula dito? 'Di ba nung nilabas ni Marcoleta, etong si Diskaya. Si Marcoleta yung unang ano nito unang Blue Ribbon Committee chairman. Kaya nakita nyo yung naratibo nung nilabas nila ito is papunta dito sa current administration. Naglabas pa siya nung isang testigo, yung si Gutesa, na later on napabulaanan yung kanyang testimonya. Kita naman natin how he was coached. Tapos ito nga si Bernardo, ganun din. Ano yung sinasabi niya? Pointing to officials of the current administration. Pero never doon sa Duterte administration. Kaya very obvious na pinoproteksyonan nila ito. Senador, bakit po sa ombudsman ninyo ipinay yung kaso, hindi po sa ICI?
Yung ombudsman kasi ultimately ang magfa-file ng kaso nito sa Sandigan Bayan, sila ang magpo-prosecute diyan. Ito kasing sa ICI, sila lang yung parang fact-finding. Tapos Mm, eventually, ipapasa din nila sa ombudsman and it will go through the same process. Pero mm, itong final ko na complaint sa ombudsman, magfa-file din ako, sasubmit din ako ng kopya nito sa ICI para malagay nila sa record nila. At kasama na doon ay mananawagan ako na ipatawag nila si Bongo in the same way na pinatawag nila yung iba't ibang opisyales at mm. ipatawag din yung tatay at kapatid ni Bongo sa ICI. Oo, dapat ipatawag nila di ba? Kasi Yeah. tingin ko Yes. magandang nabasa ko yung kaunti dun sa inyong mga final at mukhang malaki ang ebidensya laban dito sa inaakusahan ninyo. Senador, yung bang Yeah. itong of course itong ating ombudsman ay si Boying Remulla na. Kayo po ba Mhm. umaasa na mapapabilis ito? Kasi nung mga nakaraan na tinangka nyo rin magsampa ng kaso sa ombudsman sa kanila, ay hindi nag-prosper. Iba po kasi nung ang ombudsman noon si Martires. Kaya alam naman natin na isa lang ang mandato sa buhay no ni Martires proteksyonan yung mga Duterte tsaka si Correct. Bongo. Oh, ngayon wala na siya. Kaya we are optimistic na gagalaw at finally itong mga isinampa nating kaso. Mm. At napansin din namin doon sa sagot niya, sinasabi niya nagugulo daw ang taong bayan. Kayo po ay naniniwala na yung mga mga taong bayan ay mag-aalsa para siya ay proteksyonan o kaya suportahan. Yan, tingnan natin. Di ba? Tingnan natin kung mangyayari yun. Alam nyo, ano to for the first time in his life, nalalagay sila sa isang sitwasyon na hindi nila kontrolado. Kasi nung simula nung nasa Davao yan, si Bongo, ay nakasilong siya sa sa administrasyon dun sa governing authority. Oh, hanggang nagpresidente, talagang para silang hari-hari nun. Ngayon, hindi na nila kontrolado yung iba't ibang ahensya. Kaya they are twisting in the wind. Ika nga, doon sila hindi komportable. Sige, subukan nilang manggulo. E di, handa sila dapat makulong. Ako, kagaya nun, nung nagrebelde ako, hindi ako nagtagumpay, di kulong. Panghuli na lang po, Senador, no? Mataas Ayun. po ang kumpiyansa ng taong bayan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas natin sang-ayon sa Yes. Okta survey. At bukas nga dun sa agenda, ipag-uusapan din ho namin yon with Professor Mhm. David. Um, bilang bahagi po ng Sandatahang Lakas dati, ano pong masasabi ninyo? Ito pang 73% ng mga Pilipino na mataas ang trust rating sa AFP, maguguho dahil dito sa mga iskandalong ito, maapektuhan dahil sa mga iskandalong ito. Yung tiwala sa AFP, kung maapektuhan. Ano po? Yung tiwala sa AFP, kung maapektuhan Yes na po, itong yes mga po. Sapagkat I may believe, theory na lahat po yata ng mga institusyon natin ay naapektuhan. Pero surprisingly, dito po sa results ng Okta survey, Hmm. it was conducted September 25 up to 27 of this year. Sinasabi ho na mataas po ang kumpiyansa, 73% ng mga Pilipino ay nagtitiwala po sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Giniba ni Duterte yung mga institutions natin Very weak siya. Kaya nga hindi hindi tumatayo nung mga panahon na yon. Pero ngayon kailangan natin itong mag-work. Kasi kung hindi ito mag-work, kung magko-collapse yung institutions, magre-reset na naman tayo. Magulo ulit yan. Back to zero tayo, basically. Okay. Sir, alam ko may pupuntahan pa kayo. Di ko na kayo bubulabugin. Maraming salamat po. At see you soon, sir. Sana maka-attend din Maraming kayo agenda. Ito po sana. maraming salamat po sa inyo, Okay, kasamang maraming Vincent. salamat po. Yan po mga kababayan, ang tinig ng ating kagalagan ng dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito po naman si Ricky Rivera. Sa totoo lang, sa totoo